Samantala, muli naman tayong makisilip sa lagay ng panahon ngayong araw. Live mula sa Pag-asa, DOST, makakasama natin si Harry Bayona. Harry, good morning. Ano ang lagay ng ating panahon para sa araw na ito? Good morning ni Sir Perceline, at talaga naman magiging good ang ating morning dahil magiging maganda ang lagay ng ating panahon. Ngayong araw nga po, ang weather system lamang na nakakaapekto sa ating bansa ay ang northeast monsoon at partikular po itong makakaapekto sa Luzon at ganun din sa Visayas. Para sa asang lagi ng weather for today, dito po sa atin sa Metro Manila, sa Luzon at sa buong Visayas, asahan po natin na magiging maganda lagi na ating panahon, liban na lamang po sa isolated light rains na idudulot pa rin nitong northeast monsoon. Diyan naman po sa Mindanao, magiging maganda rin naman po lagi na ating panahon dahil gaya ng ating nakikita sa ating MTSAT imagery, clean and clear yung ating mga kalangitan, pero ganun pa man makararanas pa rin tayo ng isolated rain showers and thunderstorms lalong-lalo na sa hapon o gabi. Samantala mga kabayan, na paglilinaw po ng Pag-asa, bagaman March na po, wala pa rin po tayo sa panahon ng tag-init dahil patuloy pa rin po nakakaapekto sa atin ang northeast monsoon. Once po nawala itong northeast monsoon o hanging amihan sa ating bansa, yun lang po yung time na i-declare natin na tayo'y pumasok na sa panahon ng tag-init. Samantala sa ibang balita, meron nga po tayong binabantayang tropical storm sa labas ng Philippine Area of Responsibility at ito nga po pinangalanan natin na Faxai. Si Tropical Storm Faxai nga po, gaya ng ating nakikita sa imagery nitong Japan Meteorological Agency, ay nandyan po sa may Pacific area, sa may bandang Saipan po yan. At Pag-asa, northwards po ang direksyong tinatahak nitong nasabing bagyo, so inaasahan po natin na hindi ito papasok sa Philippine Area of Responsibility. So again, in the next few days, magiging maganda rin ang magiging lagay ng ating panahon dito po yan sa buong bansa. At mga kababayan, sa ating pagbabalik, sisilipin po natin ng mga detalye hinggil sa ating global weather news. Alam niyo po ba na kasalukuyang nakararanas ng ocean acidification ang mga karagatan sa British Columbia? Ano nga ba ang ocean acidification na ating tinatawag? Aalamin po natin yan sa pagbabalik ng aking ulat. At para po sa ating global weather news, nakararanas nga po yung mga karagatan sa British Columbia ng tinatawag natin na phenomenon na ocean acidification. Ano nga ba itong ocean acidification? Ito nga po yung phenomenon kung saan ay mataas ang carbon dioxide content ng mga karagatan and as a result, nagiging acidic po yung levels ng ating mga karagatan. Kapag po ganitong may ocean acidification ang nangyayari po dahil nga po mataas ang acid content ng mga katubigan, namamatay ang marine life. So wala pong pwedeng mabuhay na kahit ano dyan nga po yan sa ating mga karagatan. Again, kapag nga po ang ating mga karagatan ay hindi po mataas ang carbon dioxide content, magiging healthy po ito sa ating marine life. So ang paalala na lang po ng Pag-asa, kahit po hindi ito nararanasan sa ating bansa, patuloy pa rin po nating pangalagaan ang ating mga karagatan, lalong-lalo pa na ang karagatan ay isa sa main source ng ating ikinabubuhay. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Para mag-i-update tayo palagi sa lagay ng ating weather, please follow us on Twitter and please like our Facebook page. And you can also visit our website. It's www.panahon.tv. At your service po new weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. Tamang panahon ang bawat pagkakataon. Back to you, Perceline. Have a great day ahead. Maraming salamat, Harry Bayona.